ba ang mag ng PowerPoint? Ah, pwede po, kayo na rin din, Pastor. Kaya ba? Or ako na lang po? Please, pwedeng kayo na po. At, Sige po. Okay, okay. hindi ko po naasikaso po dito sa akin pong cellphone. Sige po, Pastor. So, as introduction ko lang po, na lahat po tayo familiar na sa sundalo. Okay, soldier. Okay, lahat po tayo familiar yan. At Yes. kapag gusto mo na mag-join bilang isang sundalo, ay kailangan mong mag-aral, kailangan mong dumaan sa training, at pag pumasok ka na doon sa training, hindi na yung gusto mo nasusunod, right? Hindi na yung gusto mong gupit ang nasusunod. Meron silang patakaran sa buhok. Tama? Meron silang patakaran kung ano yung susuotin mo. Lalo na kung ikaw palang estudyante o magte-training. Meron din silang rules or time pagigising sa umaga. Hindi ka pwedeng kung anong oras gusto mong gumising. No? Meron din time or limit yung sa pagkain. Meron ding talagang ibinibigay ang buong lakas sa training. Umulan man o umaraw. No? Train sila. And then, marami pa. Maraming mga challenges, maraming mga trainings. Pero lahat yon gagawin ng isang tao na gustong maging sundalo. Right? At bakit gusto niya maging sundalo? It's because to protect the nation. Para kapag may kaaway, isa siya na na lalaban at magdedepensa sa bansa. Lalo na po sa bansa po natin, Pilipinas. At ang pagiging sundalo or pagiging soldier ay hindi po nalalayo sa pagiging isang Kristiyano. Amen. Ulitin ko po ulit. Ang pagiging sundalo, kung saan gusto niyang i-depend ang bansa, hindi po yan nalalayo sa buhay Kristiyano. Kasi meron po tayong dapat i-defend. Meron dapat tayong itaas na watawat. Meron tayong dapat ipaglaban. Meron dapat tayong proteksyonan. At ano yon? Ang ating Panginoong Hesus. Amen. Gusto nating itaas ang pangalan ng Panginoon. Pero bago natin magagawa yon, may kakayanan na gawin yon, kailangan natin dumaan sa training. Kailangan natin dumaan sa enlisting. Kailangan mong isulat yung pangalan mo. Gusto ko po maging sundalo. Okay? So ito, gawin mo. Ito na yung mga requirements. Ayan. Gusto mo ba talaga maging sundalo? Yes. Ito mga requirements, ito mga trainings, ito ang dapat suotin, ito yung mga bawal. And then after that, the trainings. After ng trainings, doon na sasabihin ko ikaw ay nakapasa o hindi. Ang mga nakapasa, undergo pa rin ng trainings. Train pa rin ng train. Hanggang kapag mayroon ng kalaban, lalaban na sila. Amen? In the same way, sa Christian life, sino dito gustong maging disipulo ni Jesus? Taas ang kamay. Or ayan, Sino Yes, dito gusto amen. maging disipulo ni Jesus? So, Amen. gusto natin, isusulat yung pangalan. Yeah? So, yung pangalan, ako po, okay. Sige, ito yung mga dapat gawin, ito yung mga hindi dapat gawin, ito yung trainings, and so. At sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, mga minamahal, at thank you din, no?
Dahil ito po yung napili po ninyo na verse na ating pong pag-uusapan ngayong hapon na ito. And na-remind ulit ako. Actually, napakagandang verse na to. At ako po ay nare-remind sa verse na to. Ang ating pong title ngayon na pag-uusapan ay The Cost of Discipleship. Yan. The Cost of Discipleship. Meron po ako ditong hinanda na verse. Diyan po, next slide po. In Matthew chapter 16, verse 24, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. The same din po yan sa book of Mark. Mark chapter 8, verse 34. When he had called the people to himself, nagsasalita po dito si Jesus. With his disciples, also he said to them, whoever desires, kung sino man sa inyo, inakusap niya po dito yung mga tao. Yung napili po niya ng 12 na disciples, nasa tabi po niya. Sabi dito, whoever desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Kung gusto nyo, kung isi-shortcut natin, no, o i-repress natin yung sinasabi ni Jesus, parang ganito. Okay? Mga tao sa paligid, kung gusto nyo, kung gusto po ninyo, o kung gusto ninyo sumunod sa akin at maging disipulo ko, may 3 requirements. Let him deny himself, take up his cross, and follow me. Ayan, meron din po akong prepared na question, pero hindi pa po ito yung question na pag-uusapan natin o mamaya sa discussion. As part lang po ito ng introduction. So, number 1, do you know what it truly means to be a disciple? Alam po ba natin talaga kung ano po ang ibig sabihin, no, ng isang disipulo? Yan. And number 2, yan, next slide po. Do you see yourself o nakikita mo ba yung sarili mo na disipulo ka na ni Kristo ngayon? Nakikita nyo ba ang inyong sarili na kayo ay disipulo ni Kristo? And number 3, question, do you want to be a disciple of Christ Jesus? Yan po yung introduction, 3. Ano nga ulit po yung una? Alam po ba natin kung ano ang ibig sabihin ng disipulo o disciple? Pangalawa, nakikita mo ba yung sarili mo? Nakikita mo ba yung sarili mo na disipulo ni Kristo? Pangatlo, kung hindi pa, pangatlo, gusto mo ba? Gusto mo ba maging disipulo ni Kristo Jesus ngayon? Yan. Amen? So, nakakasunod po ba tayo? Amen. 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 Thank you, Lord. Yan. So, ano ba? Tingnan natin, ano ba? What is the meaning of disciple? Yung mga tanong na yan, sasagutin din natin. What is the meaning of a disciple o disipulo? Ano ba ibig sabihin yan? A disciple is a student, a pupil, or a follower who learns from a teacher and help spread that teacher's message. No? Ang disipulo ay isang estudyante. Kung tayo ay estudyante, sino ang ating teacher? Ang teacher natin, si Jesus. Amen? A disciple is a student or a follower who learns from a teacher. So tayo po ay estudyante na kailangan matuto sa turo ng ating Panginoong Jesus and help spread that teacher's message. Iyon din po pala ang trabaho ng isang disipulo. Hindi lang tagakinig, kundi
ini-spread din niya yung kanyang natutunan. Amen? It means, hindi lang pala sa iyo, hindi lang pala sa akin yung message na natutunan natin, kundi para rin sa mga kapatid natin. Para mapakinggan din nila kung ano yung napakinggan mo. Matututunan din nila kung ano yung natutunan mo. Magkakaroon din sila ng kaligtasan katulad ng naranasan mo, kaligtasan na binigay ng Diyos. Amen? And next, in the New Testament, a disciple of Jesus is anyone who believes in Him. Mahalaga pala yun kapag disipulo ka ni Jesus. Naniniwala ka sa Kanya. Nagtitiwala ka sa Kanya. Learn His ways and intentionally models their entire life after His teachings. Ang kagandahan pala sa pagiging isang disipulo is habang natututo ka, natututunan mo rin kung paano mamuhay ang isang Kristiyano. Amen? Natututunan mo din kung paano kumilos ang isang Kristiyano. Again, balik tayo sa illustration natin bilang isang sundalo. Habang tumatagal na ikaw ay nagtitrain bilang isang sundalo, natututo ka. Yung kilos mo hindi na mabagal. Mabilis na. Pagigising ka na umaga, marinig mo yung bell o yung tawag ng pinaka-sergeant or captain. Pag sumigaw yon, talagang magmamadali ka. Pag nagbilang ng 5, 4, 3, kailangan nakadamit ka na, nakasapatos ka na. Kapag pahuli-huli ka, push up 10 or 20 push up. Di ba? Nakikita natin yan. No? Nakikita natin yan sa movie, sa kung ano pa man. Familiar tayo kung ano yung mga trainings sa ganyan. Kapag pahuli-huli ka, patay ka. Hindi lang ikaw, kundi damay din, pati yung mga kasamahan mo. No? Ganyan po. So, natututo ka na. So, habang tumatagal, nagiging alert ka na. No? Nagiging alert ka na. Pagdating sa pagkain, bawal din yung pabagal-bagal. Bawal din yung arte. Sasabihin mo, Kapitan, Sergeant, ayoko po ng pagkain ko ngayon. Nako, gutom ka. Oh, pinasok mo to, pinasok mo yung pagiging sundalo. Oh, lahat ng batas dito, gagawin mo. Pwede ka naman umayaw, lumabas ka dito sa kampo. Di ba? Yan lang naman yung madali yun Kung ayaw mo na, kung suko ka na, maluwag ang gate, pwede ka nang umuwi. Pero kapag kung gusto mo talaga maging sundalo, kung ano yung batas, kung ano yung rules sa loob ng school o sa loob ng training ground, kailangan mo sundin. In the same way, sa pagiging isang disipulo, kapatid, hindi na ito patungkol sa'yo. May batas din. May rules din. No? Kaya ngayong hapon na ito, maunawaan natin mga kapatid, yung pinasok pala natin ay hindi basta-basta. Yung pinasok pala natin ay hindi laro. Para po tayo mga sundalo. Amen? Yan. So sabi dito, intentionally models their entire life after His teaching. Minomodel po natin yung buhay, ginawang magandang example, o mabuting example ni Jesus Christ. Sabi dito, do you see yourself as a disciple of Christ? Number 2, nakikita mo ba yung sarili mo bilang disipulo ni Kristo? Ayan, tanungin nyo sa inyong sarili. Ako ba? Nakikita ko ba yung sarili ko bilang disipulo ni Kristo? Amen. Oh? Yan. James chapter 1 verse 22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Being a disciple means being a student of the word. Yan. Tayo po, kung tayo ay disipulo ni Kristo, student po tayo
ng word of God. At narinig ko nga po kanina, praise the Lord, libre yung Bible, no? Yan yung libre na kinakaayawan ng mga tao. Libreng pagkain, gustong-gusto. Libreng drinks, naguunahan pa. Libreng bahay, libreng kotse, nako, maguunahan. Libreng Bible, nako pa. Sige, sa inyo na lang yan. Diba? Libre na lang nga. Ayaw pang tanggapin. Diba? So, purihin ang Panginoon. Thanks be to God. At ang totoong disipulo ni Kristo, may sariling mga Bible. Kaya kapag wala kang sariling Bible, nako, disipulo ka ba ni Kristo? Mahalaga yan, no? Meron kang Bible. Sa cellphone man, gadget man, and most especially narinig ko rin, na mahalaga din yung meron tayong physical na Bible. Sabi, we cannot merely be hearers or learners who listens and then forget. We must doers of the word. Ang pagiging isang disipulo ni Kristo, yung nakikinig ka, natututunan mo, nauunawaan mo, and after that, gagawin mo. Amen? In the same way, sa pagiging sundalo, hindi lang sila nag-aaral nang wala. Kung ano yung kanilang natutunan, yun po yung kanilang gagawin. Hindi naman pwedeng nag-aral ka ng sundalo, nag-train ka ng sundalo, hindi ka marunong pumutok ng baril. Hindi ka marunong magkasa. Hindi ka marunong mag-target. No? Hindi mo pwede sabihin na, ay, sir, hindi ako marunong bumaril eh. Hindi ako marunong magkasa. Hindi ko kayang itutok sa object na babarilin ko. Nako, papagalitan ka ng kapitan mo. No? Amen? So, ang pagiging disipulo ni Kristo ay hindi lang pakikinig, kundi ito rin po ay may kasamang gawa. Amen? Sasamahan po natin ng gawa. And number 3, ito, yung tanong. Do you want to be a disciple of Christ Jesus? Gusto mo ba? Gusto mo ba maging disipulo ni Jesus? Yan po yung pinaka-main verse natin. Ano sabi ulit? Then he called the crowd, Mark 8:34, crowd to him along with the disciples and said, whoever wants to be my disciple. Pasinin nyo yung yung unang, yung first word. Di ba sabi dyan, whoever. Pag sinabing whoever, ano po yan? Sa pilitan ba? Hindi po. Pinipilit ka ba maging disipulo ni Kristo? Hindi. No. Jesus never forces anyone to follow him. It is your choice. It is your decision to make. Again, yung pagiging disipulo ni Kristo. Ito yung choice. Ito yung kailangan mo mag-decide sa iyong sarili. Kung ayaw mo naman, hindi ka pipilitin ni Jesus. Ngayon, tanungin natin ulit ang ating sarili. Gusto ko ba na maging disipulo ni Kristo? Choice natin yan, kapatid. Ako po, pinili ko po. Yes. Lord Jesus, gusto ko maging part ng team. Gusto ko po maging follower mo. Gusto ko po maging isa sa mga disipulo mo. At yun po yung decision ko na hindi ako nang hinayang. Kapatid. At alam ko, ganun din po kayo.
Iyon yung isang napakalaking decision na sulit. Sabi nga, may sukli ka pa. Amen. Amen? No? Pero ganun pa man, ang pagiging isang disipulo ni Kristo, again, ito ay serious. Hindi ito laro-laro. No? Meron tatlong requirements ang sinabi ni Jesus. Three specific requirements for what it takes to be his disciple. Number one, we must deny ourselves. We must take up our cross. And we must follow Him. Yan po yun tatlo. Next slide po. If we are being completely honest, kasama yan sa acronym kanina, sa the word na Rice, tama ba? Yung word na honest, letter Amen. H. If we are being completely honest, choosing to be a disciple of Jesus is a massive challenge. Talagang challenge ito, kapatid. It requires sacrifice. It brings hardship. And it costs our very lives. Sinasabi po natin na pagiging isang Kristiyano at pagiging isang disipulo ni Kristo ay hindi madali. Amen? Hindi po madali. Ito po ay napalaking challenge. It requires sacrifice, hardship, kasama na po ating buhay. Babalik ulit po tayo sa aking pong example ng pagiging sundalo. Alam natin na sundalo kapag may gera na, namamatay sila. Yung iba, sugatan. Yung iba, napuputulan ng paa, napuputulan ng kamay. Yung iba, uuwing wala ng buhay. Pero ganun pa man kapatid, bakit marami pa rin ang gusto maging sundalo? Kahit na ang kapalit ay buhay. Kasi po, gusto nilang depensahan ang bansang Pilipinas. Gusto nilang depensahan ang bansang. Kapatid, ang pagiging isang disciple again, so ulitin ko ulit, ay hindi madali. Kailangan ng sakripisyo. Handa ka ba mag-sacrifice? Tanungin ko po kayo. Handa ka bang mag-sakripisyo? Amen. Yes po. Kaya mo bang tanggapin yung hirap? Pwede mo bang i-frontline ang buhay mo? Amen. Amen. Baka yung simpleng ayoko doon kasi pagpapawisan ako. Ayoko doon kasi mainit. Ayoko doon kasi malayo. Nakakahiya. Tinatamad ako. And then, sasabihin mo sa iyong sarili, disipulo ka ni Kristo. E pagpawisan, ayaw mo. Hingal, ayaw mo. Tapos sasabihin mo, ako ay lingkod ni Kristo. Ako ay disipulo ni Kristo. Pero yung mga simpleng sakripisyo, hindi natin magawa. Kaya, tanungin natin ulit ang ating sarili. Gusto ko ba maging disipulo ni Kristo? Again, pagiging disipulo, hindi lang to pag-a-attend ng pagsimba, ha? Amen. Ang pagiging disipulo, hindi lang po to Sunday Christian. Okay? Ulitin ko po ulit.
Ang pagiging disipulo ni Kristo ay hindi lang nakikita-kita ng linggo, magsisimba, aawit, magpe-pray, makikinig sa salita ng Diyos, sa uwi na. Hindi po ganon. No? Kung ganun po yung ating kaisipan sa pagiging disipulo ni Kristo, is babaw ng ating kaalaman sa pagiging isang disipulo ni Kristo. Continue pa po ba natin? Natututo po ba lahat? Natututo Amen. po Yes ba? po. Praise God. Mabilis po ba? Mabilis o ano lang? Ayos lang Sakto po. lang po, Pastor. Okay, Lang sige. po. Okay lang po. Thanks. Thanks be to God. Okay. May sinabi si Paul. Alam natin si Paul talagang disipulo to ni Kristo. Sabi sa Romans chapter 8 verse 36. As it is written, for your sake, sinasabi po to ni Paul, we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Ramdam ni Paul yung bigat na pagiging disipulo ni Kristo. Sabi niya, parang araw-araw kaming kinakatay. Parang araw-araw kaming mga tupa na ready ng katayin. No? At kung papasin natin, mababasa natin sa Biblia, especially sa Book of Acts, makikita natin doon yung buhay ni Pablo. Anong nangyari sa kanya? Ginugulpi siya, kinukulong, yung kanyang sinasakyang barko, nasira, natuklaw ng ahas, binugbog, pero umayaw ba siya sa pagiging disipulo ni Kristo? Hindi. Kasi para sa kanya, napakahalaga ang kabilang ka sa pagiging disipulo ni Kristo. Hindi pa po tayo naduduguan sa ating pagsunod kay Kristo. Hindi pa po. Next, Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. Sabi again ni Paul sa mga taga-Galatia, Christian, mga Kristiyano na to. Sinabi niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Sabi ni Paul, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. And the life which I now live in the flesh, sa katawang ito, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So naunawaan ni Paul kung ano ba talaga ibig sabihin ng pagiging isang disipulo. Amen. Hindi na ito patungkol sa sarili mo, kundi patungkol na ito kay Kristo. Amen? Okay. Next slide po. Hello kay Mary Rose. Hello po sa mga kapatid natin dyan. Okay. Let's break down the three things Jesus asked of us. Next slide. Number 1, denying ourselves. Sabihin nga po natin, denying ourselves. Denying ourselves. Denying ourselves. Denying Denying ourselves. means we no longer live for ourselves, but for Christ. It means, mga kapatid, hindi na ikaw yung nabubuhay ngayon, kundi si Kristo. Maliwalag po ba sa atin yan? Amen. Amen. It means, nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, sabi nga sa iba pang scripture, hindi ko lang po na ilagay dito, binili tayo. Binili tayo sa isang halaga. Hindi ka binili sa ginto, hindi ka binili sa pilak, sa pamamagitan ng ginto or pilak. Binili ka sa kanyang banal na dugo. So, Amen. ikaw at ako ay pag-aari ni Kristo. Ikaw at ako ay pag-aari ni Jesus. Yung lahat-lahat sa atin
I belong kay Jesus. No? Amen? So, hindi na ikaw yung hindi na ikaw yung namumuhay sa sarili mo, kundi si Kristo na yung namumuhay sa iyo. Instead na of asking what we want out of life, we constantly look to our Master and ask, Lord, what do you want me to do? Yan yung magandang tanong sa pagiging isang disipulo ng Panginoon. Hindi yung, Lord, ito po yung gusto ko. Lord, ito po yung plano ko. Lord, ito po yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Step by step. Lord, siya po yung gusto kong maging part. Lahat naman niya, mga kapatid. No? Pero as a disciple of Jesus, ang ating sinasabi, Lord, ano ang gusto mo? Yun yung gagawin ko. Amen. Lord, ano yung plans mo? Iuugnay ko din doon yung plans ko. Amen. Kasi nga, hindi na tayo yung nasusunod, kundi si Kristo na dapat ang nasusunod sa atin. Amen. Kaya Lord, ano yung gusto mo na gagawin? At sa ganyang katanungan, mga kapatid, nagiging humble tayo. Nagkakaroon tayo ng servant heart. No? Amen? Nagkakaroon tayo ng servant heart. Sino po dito ang nagdadrive? No. Nagdadrive? No, wala. Pero po ba na drive? Yan. Okay. Ako po, nagdadrive din po ako, no? 4 wheels. Ganito po ibig sabihin na si Lord na ang bahala. I mean, si Lord dapat ang maging master. When you deny yourself, you step down from driver's seat. Diba imagine po natin, sa sasakyan, may driver's seat, tapos may passenger seat sa tabi. No? Dati, ikaw yung driver ng buhay mo. Hawak mo yung manubela. No? Nasa iyo din yung gas, acceleration, yung brake, and also yung clutch. Nasa control mo yan lahat. Okay? Imagine natin. Yung kamay mo, hawak doon sa manubela. Yung paa mo, nasa gas or accelerate. Pag-accelerate sa brake pedal, and also sa clutch pedal. Kung gusto mo ikanan, ikakanan mo. Pag gusto mo ikaliwa, ikakaliwa mo. Kung gusto mong bilisan, ipe-press mo yung acceleration pedal. Kung gusto mo huminto, ipindutin, aapakan mo yung brake pedal. Kung magpapalit ka ng cambio, aapakan mo yung clutch and then yung cambio. Ikaw yung driver eh. Ikaw bahala kung saan mo gustong dalhin. Amen? Pero, as a Christian and being a disciple of Jesus, hindi na ikaw yung driver. Lilipat ka na. Lilipat ka na sa side. Ikaw na yung magiging passenger. At si Jesus na may hawak ng manubela ng buhay mo. Pag sinabi ni Jesus, diretso. Diretso. Pag siya kakaliwa, kaliwa. Nakukuha natin mga kapatid ang ibig sabihin. Amen. Hayaan natin na si Jesus ang mag-take ng lead ng buhay natin. At kapag binigay natin sa Kanya yung manubela, yung ating buhay, magtiwala tayo sa Kanya. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw na mag-lead ng buhay ko. Amen. Ikaw na mag-lead ng buhay ko. Pangunahan mo ko, Panginoon.
Ayan, no? Jesus, take the wheel. Di ba kanta yan? Jesus, take the wheel. Di ba? Kanta yun eh. Okay. May time pa ba? Yanil? Yes, Okay. yes, Malapit Pastor. na po Go tayo. ahead po. Malapit na po. Okay. Taking up our cross. Okay. So, in taking up our cross, to the people listening to Jesus in the first century, the cross wasn't a piece of jewelry. Minsan may nakikita tayong ganyan. Di ba? Yung suot-suot ng tao, naka-cross. Merong necklace, minsan sa tenga, earrings, cross. Noong first century, ang cross ay hindi po siya piece of jewelry. Isa po siyang instrument of execution. Doon po pinapako yung mga kriminal. No? It means taking up your cross, di ba sabi ni Jesus, deny yourselves, take up your cross, means walking toward a daily death to your old nature. Di ba si Jesus, buhat-buhat niya yung cross. Buhat-buhat niya. And then, dun din po siya pinako. And dun din siya namatay. Nakapako sa krus. Pag sinabi ni Jesus dito, taking up your cross, saan ang papunta mo? Saan ang ending mo? Sige, kayo po sumagot. Kapag binuhat mo yung cross mo, saan ang punta mo? Ano mangyayari sa buhay mo? Kapatid, death. Yes. Death. Not spiritually, not physically. I mean, not physically death, but spiritually. No? Dito ko ulit. Kapag binuhat natin yung cross, yung death doon, it means separation, di ba? Separation. Okay. Kailangan ma-separate yung old nature, yung old na buhay natin. Okay? Sa bagong buhay ngayon. Naunawaan po ba? Sorry, mali yung kanina. Amen. Again, ulitin ko po ulit. Kapag tayo po at buhat-buhat natin yung cross natin, kailangan mamatay na yung old nature, yung dati natin buhay. Yung hindi pa tayo nakipag-isa kay Kristo. 'Di ba? Tayo yung leader ng buhay natin. Nung hindi pa tayo hindi pa natin tinatanggap si Kristo. Tayo pa nabubuhay sa sarili natin. Pero nung tinanggap natin siya, okay, siya na yung nagiging leader ng buhay natin. Siya na yung hari ng buhay natin. Amen. So, kailangan bilang isang disipulo ni Kristo, yung old natin, old life, yung dati natin pamumuhay, ay kailangan mamatay na yun. At dahil kay Kristo, meron tayong bagong buhay. Sabi doon sa verse, if anyone is in Christ, it's a new creation. The old has gone, the new has come. Ano sabi dito sa Ephesians chapter 4? That, however, it's not the way of life we learn, sabi ni Paul sa mga taga-Efeso. When you heard about Christ and were taught in Him accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self. Tanggalin, alisin. No? Dapat hindi na yan yung nagahari sa buhay natin. And to be made new in the attitude of your minds. And put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Efeso, hindi ganyan yung natutunan nyo nung narinig nyo sa turo ni Kristo.
Kailangan nyo nang tanggalin, alisin yung dati ninyong pamumuhay. And isuot yung bago. Na kung saan yung righteousness and may holiness. Amen? So, pagiging disipulo ni Kristo, meron kang tatanggalin at meron kang isusuot. Meron kang aalisin at merong ilalagay sa iyo. Katulad ng, again, ulit-ulit natin sinasabi yung ating example sa pagiging isang sundalo, hindi ka na civilian. Meron kang uniforme. Okay? Naka-uniform ka na. Dati kung ano-ano lang suot mo, t-shirt, polo shirt, or long sleeve, or kung ano pa man. Pero nung naging sundalo ka na, meron ka ng uniforme. Amen? At nung tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, meron tayong uniforme. Na ano yun? Suot-suot natin ang katwiran ng Panginoon. Amen? Kaya mapapansin ng ibang tao sa iyo, parang iba ka na. Parang iba na yung ano mo, yung pananalita mo. Iba na yung pamumuhay mo. Parang lagi ka nang masaya. Parang yung mukha mo walang problema kahit meron. Yung dating pananalita mo na puro mura, napalitan na yun ng puro pagpapala. Yung dating puro chismis, napalitan na yun ng salita ng Diyos. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. Taking up our cross. And lastly, following Christ. Sa pagiging sundalo po ulit, meron kang dapat sundin. Sino? Yung na-assign sa yung kapitan. Yung mamumuno sa iyo. Yun yung susundin mo. Yun yung papakinggan mo. Kasi kung hindi, mapapahamak kayong lahat. Kapag hindi ka sumunod sa command ng binibigay sa iyo ng kapitan mo bilang sa sundalo, hindi lang ikaw mapapahamak, kundi buong team mapapahamak. Kaya nga sa pagiging sundalo, napakahalaga ng obedience, submission. Sabihin nga po natin, obedience. Obedience. Submission. Submission. Yan. Sa sundalo, no, sa pagiging sundalo, mahalaga yan, yung obedience, yung submission to the authority. Obedience. At kailangan nilang sundin yung kanilang kapitan or yung sergeant na naka-assign sa kanila. So dito, following Jesus means we stop copying the patterns, values, and trends of this world. We walk in His footsteps, love the way He loved, and serve the way He served. So, ang dapat i-please ng sundalo, yung kanyang kapitan. Ang dapat nating i-please, kapatid, yung kapitan din natin. Sino? Si Jesus. Yung hari natin. Walang iba, kundi si Jesus. Yung teacher po natin. Walang iba, kundi si Jesus. Amen. Susunod tayo sa Kanya. Hindi po pwedeng sinasabi mong disipulo ka ni Kristo at hindi ka sumusunod sa command ni Kristo. At kapag hindi tayo sumunod, napapahamak tayo. Napapasin niyo, na? Meron na sinasabi sa atin, may kumanda sa atin, may utos sa atin, pero ayaw natin pakinggan. Na nag-e-end sa napapahamak po tayo. Kaya bilang disipulo ni Kristo, napakahalaga na tayo po ay sumunod.
So ano yung tatlo? Denying yourselves. Hindi na ikaw ang nasusunod, kundi si Kristo na. Take up your cross. Kailangan mamatay na yung luma mo, old nature, at mapalitan ng bago na kamukha ni Kristo. Christ-likeness. No? Christ-likeness. And number 3, following Christ. Hindi ka susunod sa takbo ng mundong ito. Ang susundin mo na ay si Kristo. Amen? Ano na po ang next slide po natin? Yan, conclusion. No? Being a disciple of Christ is hard. Mahirap talaga. It is deeply challenging and demand our entire lives. Pero ito po ang pinakamaganda, kapatid. The story doesn't end at the cross. After Jesus' death, our Master and Lord, after 3 days, He conquered the grave and He rose again. Amen. At meron siyang promise. Promise sa mga nagmamahal sa Kanya. Promise sa Kanyang mga disipulo na susunod sa Kanya. Na bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen. Nakikita niyo ba yung lalaki dyan na may hawak-hawak na cross? Yes po. Di ba Yes, para bro. siyang nabibigatan? No, mabigat talaga. Pero, kapatid, sa tingin ko magpapatuloy siya. No? Buhat-buhat niyang krus, magpapatuloy siya. Tayo, as a disciple of Christ, nabibigatan talaga tayo. Ang dami nating isipin. Minsan umiiyak tayo. Siyempre hindi natin pinapakita sa lahat. Pero meron times sa ating prayer, sa ating pagsamba, naiiyak tayo. Dahil sa hirap at bigat na ating po nararanasan. Pero hindi po ito magtatagal. Kapatid, pagdating ni Kristo, at kapag tayo po ay umuwi sa Kanya, may reward na nag-aantay po sa atin. At sasabihin ng Panginoon, well done, thy good and faithful servant. Naging mabuti kang disipulo at pinahayag mo pa ang aking salita. Amen. 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 Palapakan po natin ang Amen. Panginoon. Amen. Amen. Praise So lahat po tayo, kapatid, lahat po tayo ay may daladalang cross. Lahat po tayo. Ang mahalaga doon, hindi natin binibitawan. Mahirap man, maganda man sitwasyon o hindi, hawak-hawak natin, dala-dala natin, hanggang sa pagbalik ni Kristo. Kung ang mga sundalo, ang hawak nila baril, tayo, ang hawak natin ay ang cross na sumisimbolo ng ating din pong pagiging isang Kristiyano. Amen. Huwag po natin bibitawan kahit mahirap. Pwede tayong umiyak habang hawak-hawak natin. Pero wag natin i-give up si Jesus. Amen? I-give up na natin ang lahat. Wag lang si Jesus. Amen. Mawala na ang lahat. Wag lang si Jesus. Amen. Yes. Mag-pray muna tayo bago po natin pag-usapan yung next yung mga discussion. Yes, Pastor. Panginoon, kami pong lahat ay nagpapasalamat. Salamat po at tinawag mo kami. At nag-decide po kami ngayong oras na ito. Kahit narinig po namin ng pagiging isang disipulo mo, Lord, ay mahirap, very challenging. Okay lang, Lord. Kahit po kami mahirapan. Kahit mabigatan po kami sa aming pasanan, okay lang. Dahil alam po namin na ikaw ang kasama namin. Ikaw ang tutulong sa amin. Ikaw ang Diyos na hindi mo kami iiwan. Ikaw ang Diyos na hindi mo kami pababayaan.
Lord, lagi niyo po kami tulungan, samahan, pangunahan sa buhay na ito. Naalipon namin sa iyo ang ating buhay. In Jesus' name, Amen. 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 Amen.